Linggo lang ang pahinga ko sa aking trabaho. Sa araw na ito ko ginagawa lahat ng pwede kong gawin sa inuupahan kong kwarto sa isang 3 palapag na apartel. Paglilinis, pag-aayos ng mga gamit, paglalabada at pamamlansya. Sa edad na 28 ay independent na ako. May maayos na trabaho sa isang traveling agency sa QC. Kalilipat ko lang sa apartel na iyon at ang pagkuha ng maid ay pinag-iisipan ko pa. Kung tutuusin kasi, kaya ko naman ang mga gawain sa bahay. Medyo magulo nga lang ang kwarto kapag weekdays pero okay lang dahil wala namang pumapasok doon kundi ako lamang. Mga unang araw ng paninirahan ko sa apartel ay nakakasalamuha ko na ang iba't ibang mga kapit-kwarto. Isa sa mga nakilala ko ay si Luning, isang housewife na may 2 anak na nasa elementarya pa. Super madaldal niya, gifted sa pagkukwento ng mga nakakatawang bagay kaya hindi ko rin maitaboy. Minsan ngang nagkasabay kami sa pagsasampay sa roof deck ay may sinabi sa akin tungkol sa apartel. "Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa gusaling ito?" Tanong niya. "Wala naman ho, bakit ho?" Sa himig pa lang ng pananalita ay alam ko ng supernatural ang pinag-uusapan namin. Kasi marami ng gabi na may naririnig kaming umiiyak. Tapos iyong panganay ko may nakita raw sa roof deck na white lady. Medyo kinilabutan ako sa kwento ni Luning dahil kahit kailan hindi pa ako nakakakita o nakakaranas ng multo. At ngayong mag-isa ako sa aking kwarto ay huwag naman sanang ipadana sa akin ito. Mahina ang puso ko sa takutan. Pinagsisihan ko ang araw ng linggo na iyon na nakasabay ko si Luning sa roof deck. Naging exaggerated kasi ang senses ko mula noon. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin tuwing natutulog ako sa kama. Pakiramdam ko, may naamoy akong kandila. Pakiramdam ko, may naririnig akong iyak kahit wala naman. Pero sabi nga, minsan sa buhay ng isang tao, dumarating daw talaga ang pagkakataon na makakaranas ka ng mga kababalaghan. Linggo noon, isinampay ko ang aking mga damit sa roof deck. At pagkatapos gawin ng ibang gawaing bahay ay nagpasya ako magliwaliw grande sa mall. Kumain ako sa restaurant, nanood ng sine, namili ng ilang blouse at kung ano-anong klase pa ng self-pampering. Pagdating ko sa apartel ay madilim na. Naalala ko ang mga sinampay ko kaya pagkahatid ng aking mga pinamili sa kwarto, ay umakyat ako agad sa roof deck para kunin ang aking mga sinampay. Matapos ko nang kunin ang aking mga damit na mapalingon ako sa may tangke ng tubig. Ewan ko sa sarili ko pero parang gusto ko i-prove sa isip ko na eksaherasyon lang ang nakita ko kaninang hugis tao sa tabi ng tangke ng tubig. At sa kinatatayuan ko, na mas malapit sa tangke, ay madali kong mapapatunayan kung totoo ang aking nakita. Pero pinagsisihan ko ang paglingon na iyon dahil ang hugis taong nakita ko noong una ay talagang hugis tao ngunit nakalutang ito. Isang babaeng nakasuot ng blouse at pantalong maong. Nakatingin sa akin na parabang isa akong malaking puzzle. Sa takot ko ay hindi ko na nakuha ang ilang pang mga damit. Dali-dali na akong tumakbo pababa ng gusali. Halos masubsob ako sa hagdan at nang mapansin ako ng aking mga kapit-kwarto ay agad akong inusisa. Namumutla raw kasi ako. Inabutan ako ng isang basong tubig at paglipas ng ilang minuto ay nahimasmasa naman ako. Naiyak ako. At pagkatapos ay ikinuwento ko sa kanila ang nakita ko sa roof deck at natawa lamang sila. Doon na nabuksan ang kwento tungkol sa isang dalagang umuuko pa dati sa apartel. Tumalon daw ang babae mula sa roof deck dahil iniwan ito ng kanyang nobyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan kung may babaeng nagpatiwakal dahil iniwan lang ng nobyo, pero naniniwala akong may nagpatiwakal talaga. Dahil kung wala, sino ang multong iyon? Madalas daw talaga iyong nakikita sa roof deck at matagal nang sinasuggest na umuuko pa sa may-ari. Napabasbasan ng gusali pero wala pa ring aksyon. Mabuti raw at hindi naman nananakit ang babae kaya hindi na nila gaanong iniintindi. Tinawagan ko ang may-ari ng apartel pagkatapos niyon. Hiniling ko at pinakausap na pabasbasan ang buong lugar. Para namang ako lang ang hinintay na humiling. Kinabukasan ay heto na ang pari.
Dinadasalan at binabasbasan ng buong gusali, maging ang bawat kwarto. Nag-half day pa ako sa trabaho ko dahil lang doon. Mula noon, awa ng Diyos, wala nang nararanasang kakaiba ang mga umuuko pa sa apartel. Maging ako'y panatag na rin ang loob. Pero buhat noon, kahit anong mangyari, hindi na ako magpapaabot-abot ng dilim sa roof deck.